Nag-aalala na ang mga mangingisda sa Limay, Bataan sa kanilang sitwasyon dahil sa oil spill sa kanilang lugar. Lalo na't 2 linggo bago masimula ng paghigop ng langis mula sa lumubog na MTKR Terra Nova. Mas nangangamba ngayon ang ilang mangingisda ng Limay, Bataan na matagalan pa bago bumalik ang sigla ng kanilang hanap buhay matapos lumubog ang MTKR Terra Nova. Sabi kasi ng Philippine Coast Guard, aabutin pa ng 2 linggo bago masimula ng paghigop ng langis mula sa tanker. Si Orlando, pangingisda ang ipinambubuhay sa 5 anak. Sa loob ng 5 dekada, ito na daw ang sandalan ng kanyang pamilya sa pang-araw-araw. Tanong tuloy niya, paano sila mabubuhay kung tuluyang ipagbabawal ang pangingisda dahil sa epekto ng oil spill? Kwento niya, mula nang lumubog ang barko, naging matumal na ang bentahan ng isda. Takot daw kasi ang ilan, baka kontaminado na ang kanilang huling isda. Yun nga yung kinuha namin sa pamalaan, na kung paano kami kakain, pang-araw-araw namin, budget yun. Diyan lang kami kumikita, mahirap na buhay lang kami, magdaragat lang, malilit na mga isda. Tapos na ang pagselyo sa lahat ng valves at high-level alarm pipes sa lumubog na MTKR Terra Nova. Nakaposisyon na rin ang receiving tanker sa ground zero, pero hindi para masisimulan ang paghigop ng langis mula sa motor tanker. Sabi ng PCG, papalitan daw kasi muna nila ang capping bags ng metal caps na unang ipinangselyo para maging matibay oras na isagawa ang paghigop ng langis. Aabot daw ng 1 linggo ang paggawa ng metal capping at bibilang ulit ng 1 pang linggo bago ito tuluyang may kakabit. Ang PDRRMO ng Bataan, aminadong tila nababagalan na rin sa ginagawa ng PCG at ng Salvor na pagselyo ng mga valve. Habang tumatagal daw kasi ay tila mas nalalagay sa alanganin ng kalikasan at mga residente ng Bataan. Definitely say, sir, I would say, on my personal opinion, I would like it to be a little faster. Because, as day goes by, the effects of it, not just on the environment, is also increasing. Plus the effects of it on our constituents or our residents here in Bataan. Pero nilinaw ng PDRRMO na hindi rin nila dapat madaliin ang pag-siphon sa nasa halos 1.2 milyong litro ng langis na maaring magdulot ng mas malaking disgrasya. Actually, when it comes to the technical operations that is being conducted on the ground, we would always defer to the recommendations of the Philippine Coast Guard because they know the technicalities more. But definitely what we can say is that we keep on telling them also that we really want a faster approach or a faster operation and make sure na it's not just fast but it's also the safest way to address the current condition of the sunken vessel. Samantala, sinimulan na ang manu-manong pagkuha ng sludge oil o pinaghalong used oil mula sa makina at diesel oil mula sa MV Merola 1. Dadalhin sa disposal facility ang mga nakuhang langis para hindi na makaapekto sa mga residente sa Mariveles. Nakapaglatag na rin ang oil spill boom sa katubigang sakop ng Mariveles kung saan lumubog naman ang MTKR Jason Bradley. Inaasahan ding masisimulan na ang paghigop sa working fuel nito sa mga susunod na araw. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.